Habang nag-uusap silang dalawa tungkol sa mga pinaplano niyang gawin kapag namasukan na siya bilang ordinaryong staff, sa lugar na pag-aari niya, wala siyang kaide-ideya na ang desisyon niyang magpanggap ay siya ring magbubukas ng pinto sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Isang mundong susubok sa kanyang kabaitan at maglalantad ng mga taong hindi marunong rumispeto. Higit sa lahat, magiging daan iyon para malantad ang sekretong matagal nang nakabaon. Paano? Paano kamukhang kamukha kita? Paanong lahat ng katangian na meron ako ay meron ka rin? Sino ka bang talaga? Hindi lamang maganda, mabait at matalino talaga nag-iisang anak ni Roman, ano? Oo nga eh, napakaswerte ng kanyang ama sa kanya. Ano kaya nangyari at bigla silang iniwan ng nanay ni Tanya gayong napakaswerte niya naman sana kay Ramon at sa anak nila. Ayon nga sa sabi-sabi, nagkaroon daw noon ng kalaguyong asawa ni Roman. Sumama raw sa ibang lalaki. Napailing-iling ang babae. Grabe, may mga tao pa rin pala talagang hindi marunong makontento, no? Oo nga eh. Kung ako lamang ang asawa niya, nako, hindi na ako maghahanap ng iba kasi napakaswerte ko na kung silang pamilya ko. Pero ang mahalaga ay lumaki naman ng maayos sa nag-iisang anak ni Roman. Hindi nabigo si Roman sa kanya. Oh, andyan na pala siya. Bumati tayo sa kanya. Nang makita nila ang pagdating ni Tanya, bigla silang tumigil sa pag-uusap. Magiliw silang bumati sa dalaga at isa-isa niyang kinamayan ng bawat isa. Pasensya na ho, late ako sa meeting de avance na to. Dumaan pa kasi ako sa isang orphanage bago ako dumiretso rito. Ayos na yun, Miss Tanya. Hindi naman kami naghintay ng matagal. Gayunpaman, muli pa rin siyang humingi ng paumanhin bago siya lumapit sa kanyang ama at magiliw na nakipagbeso rito. Maupo ka, iha, wika ng kanyang ama. Thanks, Dad. Si Tanya Romero ay nag-iisang anak ng bilyonaryong si Roman Romero. Lumaki siya sa Karangyaan. Isang buhay na pangarap ng marami ngunit hindi kailanman lumaki ang kanyang ulo. Kaya naman labis siyang hinahangaan at pinupuri ng mga taong nakapaligid sa kanya, maging ng mga hindi niya personal na kakilala. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng malalaking mall, commercial building at iba't ibang negosyo. Dahilan upang maging kilala at irespeto ang kanilang apelyido sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang yaman at impluwensya, nananatiling mapagkumbaba si Tanya. Para sa kanya, pantay-pantay ang lahat ng mayaman man o mahirap. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat ay tao, at iyon ang prinsipyong mahigpit niyang pinanghahawakan. Matapos ang meeting de avance, nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang kanyang ama at ang pamilya Guerrero. Abala pa ang aming anak sa ngayon. Ngunit nakakatiyak kami na kapag nagkaroon siya ng oras, hindi niya palalampasin ang okasyong to. Wika ni Mr. Guerrero. Tulad ng ama ni Tanya, si Mr. Guerrero ay kilalang kilala rin sa mundo ng negosyo. Sa katunayan, mas mataas pa ang katungkulan nito kesa sa ama ni Tanya. Ibig sabihin ay higit itong makapangyarihan. Mas malaki ang saklaw ng mga negosyo nito at mas malawak ang mga koneksyon. Ayos lang yan, nauunawaan naman namin. Sagot ng kanyang ama. Hayaan ninyo at kakausapin ko ang anak ko upang makapaglaan siya ng oras para kay Tanya. Dagdag pa ni Mr. Guerrero. Ayos lang po yun. Maagap na sabi ni Tanya. Naiintindihan ko naman po ang nature ng trabaho niya, kaya alam ko naman talagang abala siya. Ngumiti si Mrs. Guerrero. Napakaswerte ng anak namin dahil napakaunawain ang mapapangasawa niya. May isang bagay na matagal nang tinanggap ni Tanya. Bilang bahagi ng kanyang responsibilidad, bilang isang tagapagmana ng kanilang mga negosyo. At iyon ay ang kanyang nakatakdang kasal. Isang arranged marriage na matagal nang napagkasunduan ng mga nakatatanda. Ayon sa kanyang ama, bata pa lamang siya ay nakapagdesisyon na ito upang lalo pang tumibay ang ugnayan ng dalawang pamilya at mapalawak ang kanilang koneksyon sa negosyo. Ang mapapangasawa niya ay si Axel Guerrero, ang anak ng business partner ng kanyang ama.
Isa itong respetadong doktor na nagmamay-ari rin ng medical buildings at private clinics sa iba't ibang lungsod. Matagal niya nang hinahangaan ang kanyang mapapangasawa, kaya sino ba naman ang mag-aakala na pagdating ng araw ay silang dalawa pa rin pala ang ikakasal. Hanggang ngayon sa tuwing pinag-uusapan ng mga nakatatanda ang nakatakdang kasal, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. It feels unreal. College pa lang humahanga na siya sa binata. Sikat din kasi noon si Axel. Hindi lamang dahil sa itsura at yaman, kundi na rin dahil sa talino. Nag-aaral pa lamang kasi ito. Marami na talaga itong mga awards at mga achievements. May research nga ito na talagang kinikilala at hinahangaan ng lahat. At ngayon, na isa na itong doktor, lalo pang naging matunog ang pangalan nito. Kaya naman nung sabihin ng ama niya na siya ang nagtaktang ipakasal kay Axel, para siyang lumutang sa hangin. Para bang dream come true ang lahat ng ito para sa kanya. Magkaibang building sila ni Axel nung college pa lamang silang dalawa. Si Tanya kasi ay nasa Business Administration building, habang si Axel naman ay nasa Medical Sciences. Pero sapat na ang ilang salyap sa hallway. Ilang pagkakataong nagkakasabay sa elevator na ang ilan ay sinasadya niya rin, at ilang iting palihim para mahulog ang puso niya sa binata. So when her father told her about the agreement between the two families, she did not object. She didn't argue, didn't question it, and didn't even try to protest. Sa totoo nga niyan, there was a quiet part of her heart that felt a spark of happiness. Ikaw lang nag-iisa kong anak, kaya walang ibang maaaring umako ng kasal. Natatandaan niya pa ang malungkot na tinig ng kanyang ama habang sinasabi iyon. Ayos lang po, Dad. Pigil ang tuwang sagot niya dito noon. Wala naman pong problema sa akin at hindi rin po ako tumututol sa kasal na to. Ilang buwan na rin mula nang sabihin niyo ng ama sa kanya at hanggang ngayon ay wala nang update tungkol sa kasal na iyon. Hindi niya alam kung kailan nga bang magiging kasal nila ni Axel at hindi niya alam kung kailan ulit sila magkikita. Last nakita niya kasi dito ay noong family dinner pa ng pamilya Guerrero at Romero. That was what? Almost 4 months ago. Hindi naman siya nagmamadali. Isang hapon, habang inaayos niyang ilang mga dokumento sa opisina niya sa loob ng isa sa kanilang malls, ay may kumatok sa pinto. Come in, Miss Tanya. Maingat na sabi ng isa sa kanilang mga tauhan. Halatang nag-aalangan ng tinig at ekspresyon nito. May report po kasi tungkol sa isa sa mga branch natin. Nag-angat dito ng tingin si Tanya. What kind of report? Tuluyan itong pumasok at inilapag sa mesa ang files na dala. Nagtataka siya namang sinuri ang mga ito. May reklamo po tungkol sa ilang staff sa mall, lalo na po sa boutique section. Yung brand niyo po mismo. Bahagyang kumunot ang noon ni Tanya. My boutique? Why? What happened? Opo ma'am, may mga customer daw na nagreklamo na ipaabot po sa amin ang mga reklamong to. Sobrang rude daw po ng mga sales staff doon. May ilan pa nga nagsabi na mapangmata raw sila, lalo na sa mga mukhang ordinary lang. Binasa niya ng maigang report at tunay ngang naroon ang mga reklamo ng customers. May mga nagreklamo na rin sa online posts at ang iba naman sa mga ito ay nag-trending pa. Napailing siya, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkadismaya. Ganon pa man, hindi siya yung tipo ng agad na naniniwala sa mga chismis. Hindi naman siya sigurado kung totoo nga bang nangyayari talaga ang sumbong na to. Minsan kasi mahirap din maniwala, lalo na sa ilang posts online kasi ang ilan sa mga tao roon ay sadyang uhaw lamang sa atensyon at ang iba naman ay gusto lang na may masira na negosyo. Gusto niya ng solid na ebidensya. Gusto niya na ang sarili niyang mata ang makakakita at saka lamang siya huhusga at gagawa ng desisyon kung sino ang dapat na parusahan at tanggalin sa trabaho. I want to see it myself. Mahinahon niyang sagot dito. Nagulat ang staff. Po? I don't want to judge them based on hearsay. I'll observe them. I'll test the staff. Then, saka ako magdadecide kung ano ang dapat na mangyari sa staffs na inirereklamo.
Tumango ang mga staffs. Yes, Miss Tanya. Sabihin niyo lang po sa akin kung ano pong maitutulong ko sa plano niyong gawin. Yes, you may leave now. Tugon niya. Yumuko ito at lumabas na ng opisina. Pinagpatuloy niya naman ang pagsusuri sa mga reports at tila biglang nanakit ang ulo niya matapos ang lahat ng ito. Pag-uwi niya ng gabing yon, kaagad siyang pinatawag ng ama niya sa study room. Tanya, panimula ng kanyang ama habang nakaupo sa office chair nito. Narinig ko ang tungkol sa report sa mall. Pagod siyang lumapit at naupo sa tabi nito. Yes, Dad, I already heard it. Kanina lang may dumating na report sa akin. Kahit online ay hindi na rin magaganda ang reviews. And what's your plan? I want to investigate personally. Why? Hindi ko pwedeng husgahan ko agad ang mga staffs natin dahil lang sa mga reports na yon. Baka sa huli hindi naman pala totoo. Idinadamay pa ang mga inosente. Tumangutango si Mr. Romero. At paano mo planong gawin yan? I'll act like an ordinary salesperson kasama nila. I want to see how they really treat people. Kapag nakakasama at nakakasalamuha ko sila ng madalas, mas madali kong makikilala ang tunay nilang ugali. Pinagmasdan siya ng ama tsaka dahan-dahan itong tumango. That's a good idea. You will be managing that mall soon anyway, kaya dapat lang na mas makilala mo ng mabuti ang lahat ng staffs. Tumango naman siya at nag-isip na agad kung ano ang mga dapat niyang gawin hanggang sa nagsalita ulit ang kanyang ama. Before you do anything else, I want you to settle things with Axel. Bahagyang napangiti si Tanya nang mabanggit ang pangalan ng fiancé niya. Don't worry, Dad. I'm not going to pull out from the engagement. I'll do what you and the elders agreed on. You don't have to worry. I won't go against your decision. Kita naman sa mukha ng ama ang ginhawa. I'm glad to hear that. Marahang sabi nito, but still, I hope your relationship with Axel will work out before the wedding. Tumango si Tanya. I'm sure it will work out for both of us, Dad. Hindi niya sinabi dito ang dahilan kung bakit sobrang saya at wala man lang siyang reklamo sa kasunduan na ito. Hindi rin naman kasi nagtatanong ang kanyang ama kung ano ang dahilan at nahihiya rin siyang i-share dito. Kahit pa na lumaki siya sa kanyang ama at close na close sila nito, may mga bagay na hindi niya pa rin sinishare sa kanyang ama. Hindi niya sinabi sa kanyang ama na kahit pa hindi pa sila malapit ni Axel, umaasa talaga siyang darating din ang panahon na magiging totoo ang lahat sa kanila. Habang mag-isa siya sa kanyang silid na gabing yon, nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatingin sa labas ng bintana. Naaalala niya ang mga panahong college pa lamang siya. Kung paano niya palihim na tinitingnan si Axel tuwing nagkakasalubong sila o di kaya'y kapag nagkakasabay sila sa cafeteria. Kung paano siyang kinikilig kapag nagkataon na magkasabay silang sumakay sa elevator. Kahit pa minsan, ang ilang roon ay sinasadya niya rin na mangyari. Ngayon nga ay nakatakda na napakasalan niya ang lalaking minsan pinangarap lang niya. Pero kasabay ng pananabik na yon ay may kaba rin. Dahil hindi niya alam ang lahat ng ito ay mauuwi ba sa happy ending tulad ng mga fairy tales na pinapanood niya mulang bata pa lamang? O mauuwi ba sa wala ang lahat? Well, I hope it's a happy ending. Sambit niya sa sarili. Isang linggo mula nang sabihin ng kanyang ama sa kanya, nagkaroon ng isang arranged meeting para sa kanilang dalawa ni Axel. Isa iyong dinner date. Inihanda mismo ng mga head elders ang kanilang pamilya. Layunin nila na mas makilala pa ni Tanya at Axel ang isa't isa bago tuluyang itakda ang araw ng kasal dahil alam nila kung gaano kaabala ang dalawa. Lalo na si Axel, sila na lamang gumagawa ng paraan para makalabas man lamang sila. Gusto ng mga magulang nila na mag-work ang relasyon nila. Hindi lamang sa papel, kundi pati sa puso. Kahit sila lamang nagkakasundo sa kasal na ito, naniniwala sila na mas masaya pa rin ang pagsasama kapag nagmamahalan. And of course, Tanya is a believer too. She believes that love makes life happier. Even though she grew up in a broken family, she never stopped believing in love. She loves watching fairy tales, stories about true love and happy endings.
Masaya at excited si Tanya para sa romantic dinner na hinanda ng mga nakatatanda para sa kanila ni Axel. After all, muli niya makakasama ang crush niya at siya rin lalaking pakakasalan niya. At the same time, ramdam niya din ang kaba. Kaya nung gabing yon, talagang naglaan ng oras si Tanya sa pag-aayos ng sarili. Maingat niyang pinili ang kanyang isusuot. Isang champagne-colored dress na yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan. Light lamang ang suot niyang makeup pero lalo nitong napatingkad ang kanyang ganda. Inayos niya rin ang buhok niya. Nakalugay lamang ito at kulot ang dulo. Sinigurado niyang maganda siya nahaharap kay Axel. Siyempre, para kapag hindi niya ito makuha sa ugali, sa face card na lang siya babawi. Habang nakatingin siya sa salamin na nasa harapan niya, hindi niya maiwasang ngumiti. Excited na siya. Excited siyang makita ulit ang lalaking nakatakdang maging asawa. Noon pa man cold na talaga si Axel. Hindi ito pala salitang klase ng tao. Hindi nga pala ngiti. At hindi rin expressive. Noon nga ay halos wala talaga itong pakialam sa mga taong nasa paligid nito at nakafocus lamang ito sa pag-aaral. Pero sa kabila ng pagiging cold nito, ramdam niya na mabuti itong tao, kaya niya nga ito nagustuhan. Although she also admits that part of the reason she likes him is because of his looks, she knows that what truly draws her to him is his personality. Mataas ang respeto nito sa kanya at noong ibinalita ng mga elders ang arranged marriage nila, wala siyang narinig na kahit katiting na pagtutol mula kay Axel. Hindi ito nagreklamo, hindi rin nagsalita ng kahit anong maaaring makasakit sa damdamin niya. Siguro hindi rin naman talaga natuwa si Axel sa kasunduan na yon. Sadyang hindi lang ito tumutol o nagsabi ng kung ano-ano dahil ayaw nito na masaktan siya or maybe make her feel rejected. At iyon ang isa sa mga dahilan kaya mas lalo siyang humanga rito. Pagdating ni Tanya sa restaurant na napagkasunduan, kaagad siyang sinalubong ng isang waiter. "Good evening, miss." Binuksan nito ang pinto para sa kanya at magalang siyang hinatid patungo sa VIP room. Pagbukas ng pinto ng VIP, nadatnan niya si Axel na may kausap pa sa cellphone. Nakatayo ito malapit sa pintanang salamin. Seryosong mukha habang nagsasalita. Ngunit nang mapansin siya nito, agad na itong tinapos ang tawag. Nilagay nito ang cellphone sa loob ng bulsa at buong atensyon siyang hinarap. Lumapit naman si Tanya sa binata. Bahagya siyang kinakabahan pero pilit nang umingiti. Kinuha ni Axel ang bouquet ng puting rosas na nakapatong sa mesa at iniabot sa kanya. "For you." Saglit na natigilan si Tanya at biglang may kakaibang kilite na gumapang sa dibdib niya. Pigil na pigil ang kilig na tinanggap niya ang bulaklak. "Thank you." Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko. "I'm sorry I was a bit late." Umiling si Axel. "It's fine. I didn't wait that long." At saka siya nito sinuri mula ulo hanggang paa. Hindi bastos ang uri ng pagsuri nito ng tingin sa kanya. Hindi rin mapanghusga. Parang tahimik na paghanga lamang. "You look beautiful today." Lalong uminit ang buong pisngi ni Tanya sa papuri na iyon. Hindi niya yun sinasabi lang para bumawi dahil totoo ang sinabi niya. He was undeniably handsome, almost unreal. Malaadones ang binata, tall and well-built, with a sharp jawline and presence that was quite yet commanding. His features were striking without being loud. Calm eyes that held depth, neatly kept hair, and a confidence that showed not in arrogance but in the way he carried himself. If he weren't a doctor, she would have easily mistaken him for a model. At kahit na nagmula sa pamilya na kilalang kilala sa negosyo, pinili nitong magpagaling ng tao kesa sumunod sa yapak ng mga magulang nito sa pamamahala ng kumpanya. At para kay Tanya, lalo lang nitong pinataas ang respeto niya rito. Bilang tunay na gentleman, hinila ni Axel ang upuan para sa kanya. "Please." Umupo naman siya. Saka rin nito na upo sa tapat niya. Nag-umpisa ang kanilang usapan sa simpleng kamustahan na siya rin ang unang nagtanong kasi nahulaan niya na kung
Hindi siya magsasalita, hindi rin ito magtatanong. How's work? Tanong ni Tanya. Busy as usual, sagot ni Axel. But manageable. Ngumiti siya. That's good. Pagkatapos ay siya naman ang nagkwento. Ikwento niya ang tungkol sa mall na pamamahalaan niya sa hinaharap. Ang mga reports tungkol sa rude staff, ang mga reklamo ng customers, at ang plano niyang personal na mag-observe. I don't want to judge them immediately. Paliwanag niya na magtanong ito kung bakit kailangan niya pa itong gawin. I want to see it myself before making any decision. Tumango si Axel. That's responsible. Ngumiti si Tanya. I think as future managers, we shouldn't just rely on reports. We need to understand what's really happening on the ground. Saglit siyang tiningnan ni Axel. Para bang may bagong pag-alang sa mga mata nito. And what exactly is your plan? I'm going to pretend to be a sales lady. Not just in my boutique but around the mall too. Bahagyang kumunot ang noon ni Axel. You'll disguise yourself? Walang pag-aalinlangan na tumango siya. Yes? Nag-alala ang lalaki. Will you be okay doing that? Ngumiti naman si Tanya, kalmado. Yes, I will be. Sandaling tumahimik ang paligid bago siya muling nagsalita. As the future manager of that mall, I need to make sure everything is in order for the customers, for the staff, and for the business. Gusto ko ring malaman if the people working under us truly deserve their positions. Tahimik na pinagmasdan siya ni Axel. Pagkatapos ay marahang tumango ang binata. I admire that. Really? Yes, sagot nito. Not everyone is willing to dirty their hands for the sake of fairness. Sandali itong natigil sa pagsasalita at tinitigan siya. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat sa gagawin mo. Minsan, mahirap magtiwala sa mga taong hindi natin kakilala. At lalo na't hindi ka na rin magandang natanggap na reports tungkol sa kanila. Ayokong mapahama ka. Bahagyang napangiti si Tanya sa sinabi nito. At sa sandaling iyon, may kung anong unti-unting gumalaw sa dibdib niya. Pag-asa. Pag-asa na baka nga pwedeng mag-work ang arranged marriage na ito. Na baka balang araw ay hindi na lang ito magiging kasunduan ng dalawang pamilya, kundi maging totoo na ring pagmamahalan. At habang nag-uusap silang dalawa tungkol sa mga pinaplano niyang gawin kapag namasukan na siya bilang ordinaryong staff sa lugar ng pag-aari niya, wala siyang kaide-ideya na ang desisyon niyang magpanggap ay siya ring magbubukas ng pinto sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Isang mundong susubok sa kanyang kabaitan at maglalantad ng mga taong hindi marunong rumespeto. Higit sa lahat, magiging daan iyon para malantad ang sikretong matagal nang nakabaon. Kinabukasan sinimulan na ni Tanya ang plano niya. Nagbihis siya ng simpleng plain blouse, maong na slacks at flat shoes. Tinago niya ang karangyaan sa likod ng pagiging ordinaryong empleyado. Wala siyang dalang designer bag, wala ring mamahaling alahas na suot. Isa na lamang siya ngayong simpleng sales lady sa sarili niyang mall. Dahil hindi pa siya opisyal na pinapakilala ng ama niya bilang susunod na tagapagmahala ng buong mall, wala pang staff sa mall na ito nakakakilala sa kanya. Maliban na lang sa isang matagal ng tauhan na personal niyang kinausap tungkol sa plano. Ito ang tumulong sa pag-aayos ng papeles at nangakong pananatilihing lihim ang tunay niyang pagkatao. Hindi naman kasi kalakihan ng mall na to kaya hindi ito ang priority ng kanyang ama. Sa katunayan ay bago pa lamang ito. Pero ang ilan sa empleyado ng mga negosyo na pag-aari nila ay kilala na siya. Sa unang araw ng trabaho, ipinakilala siya ng head manager sa mga makakasama niya sa boutique. This is Tanya, sabi ng manager. She'll be joining our team starting today. Mabait naman ang ngumiti si Tanya sa kanila. Hi, magandang araw. Kinagagal ako na makatrabaho kayo. Sana magkasundo tayong lahat dito. May ilan na tumango lamang, may ilan na pilit ang ngiti. Ang ilan naman ay halatang hindi natuwa sa presensya niya. Hindi iyon nakaligtas sa paningin niya. Ramdam niya agad ang malamig na pagtanggap.
Habang pinagmamasdan siya ng kapwa niya mga sales lady, makikita na agad ang inis at hindi maitago na pagkainggit ng mga ito sa kanya. Alam niyang isa sa mga dahilan noon ay ang itsura niya. Hindi niya kasalanan na makinis ang balat niya, na maamo ang mukha niya, na halatang lumaki siya sa maayos na pamumuhay. Pero binaliwala niya muna iyon. Nag-focus siya sa trabaho at gumawa ng paraan para makita niya ang tunay na pag-uugali ng mga kasama niya. Sa loob lamang ng ilang oras, napansin niyang marami na siyang nabibenta. Magaling siyang makipag-usap sa customers dahil sa iyan nga ang napag-aralan niya noon. At isa rin sa matagal niya nang pinapractice dahil ayon sa kanyang ama noon, para maging isang magaling na negosyante, kailangan niya munang matutunan ang mga yon. Alam niya kung paanong pakinggan ang gusto ng mga bumibili, kung paanong mag-recommend ng produkto na hindi nagmumukhang mapilit. "Ma'am, this would suit you perfectly." Hinawakan ng customer ang pinakita niya at agad itong napangiti. "Wow, ang ganda nito. Ang galing mo namang mamili." Nahihiya siyang ngumiti at ang customer naman ay hindi na nag-alinlangan na kunin ang inirekomenda niya. "Sir, this one is our best seller. It matches your style." Aniya sa isa pang customer na nanghingi ng opinion niya. At halos hindi na nakakabakante ang pwesto niya. Lalo na kapag lalaki ang customer na halatang mas nagiging madali siyang mahikayat kapag siyang kausap. Ngunit kapalit ng mga sales niya ay unti-unting pag-init ng paligid. Naririnig niya ang mga bulong ng mga kasama niya sa trabaho sa tuwing napapadaan siya sa harapan nila. Minsan nga'y nagkukumpulan pa ito para lang magbulungan. Alam niya na siya ang topic nun. "Ang pabida naman?" Pasaring ng isa. "Kaya nga, kay bago-bago pa lang nagmamagaling agad." Parinig naman ng isa pa. "Filingera talaga. Masyadong nakakairita." Red flag na agad ang mga narinig niya, pero nagbigay pa siya ng chance. Iniisip niya na baka sa una lang sila ganito. Baka kapag close niya ng mga ito at kilala na sila bilang tao, malalaman niya na may mga kabutihan naman pala ang mga ito na hindi pa lumalabas. Ayaw niyang manghusga agad. Para kay Tanya, hindi sapat ang isang araw at ilang tagpo para ikulong ang pagkatao ng isang tao sa masamang imahe. Kailangan mas makilala niya pa sila ng mas masinsinan kasi ang sabi nga nila, makikilala mo lamang ang isang tao kapag matagal mo na silang nakakasama. Kaya ipinagpatuloy niya ang trabaho at ang pagmamanman niya sa kanilang lahat. Pagkatapos ng duty, umuwi siya sa bahay nila. Pagpasok pa lang niya sa sala, naroon na ang kanyang ama. Nagbabasa ng documents. Tumingin ito sa kanya. "How was your first day?" Umupo siya sa tapat nito. Huminga muna siya bago sumagot. "It was okay. I made a lot of sales." Ngumiti ang kanyang ama. "That's good." But, tumingin ulit sa kanyang ama. "But what?" Nag-isip siya sandali bago nagsalita. "Some of the staff weren't very welcoming. I heard a few side comments." Bahagyang kumunot ang noon ng ama niya. "Did they bully you?" Hindi siya agad sumagot. "They made remarks. Nothing too obvious." "Isn't that enough reason to fire them?" Malimig nitong tanong. "Anyone who looks down on you, anyone who disrespects you, just tell me who they are." Umiling si Tanya. "No, Dad." Napatingin naman ng ama sa kanya. "Why not?" Tumayo rin siya at hinarap ito. "Because it's only my first day. I don't know them yet. I can't judge people just based on one bad impression." Bahagyang nagulat ang kanyang ama. "What if they're really like that?" Ngumiti si Tanya. "Maybe they are. Or maybe they're just having a bad day. Maybe they have kindness that they haven't shown yet." Huminga siya ng malalim. "I want to observe more. I want to understand them first." Tahimik ang ama niya sandali. Pagkatapos ay marahang tumango. "You really are too kind." Ngumiti si Tanya. "Everyone deserves a fair chance." At sa sandaling yon, hindi niya alam na ang kabaitan niya ngayon ang magiging dahilan kung bakit mas lalo siyang masasaktan. At kung bakit unti-unting mahuhubad ang tunay na kulay ng mga taong akala niya
ay mababait din. Lumipas ang ilang araw, araw-araw ang pumapasok si Tanya sa mall. Suot ang simpleng uniforme, bitbit ang pag-asang baka sakaling magbagong pakikitungo ng mga staff sa kanya. Pero walang nagbago. Kahit pilit niya makipag-usap at makipagkaibigan sa kanila, kahit ngumidi siya, kahit siya nang unang bumabate, laging malamig ang sagot. May ilan na deadma lang. May ilan pa na patagong nagbubulungan kapag nakatalikod siya. Wala man lang lumalapit sa kanya ng kusa para makipagkaibigan. Wala siyang naging ka-close sa kanila at ramdam na ramdam niya na ayaw talaga nila sa presensya niya roon. Nagbigay siya ng maraming pagkakataon. Sinubukan niyang intindihin. Sinabi niya sa sarili na baka kailangan lang ng oras. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi lamang ito simpleng first impression. Isang hapon, habang nasa duty siya at inaayos ang display ng mga damit, biglang nagkaroon ng kaunting commotion sa boutique. Agad na napatingin siya sa entrance at natigilan na makita roon si Axel. Kasama nito ang secretary nitong si Romulo. Makaagaw pansin agad ang presensya ng binata na kahit sino ay mapapalingon dito. Halos napahinto ang hininga ni Tanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahan. Di ba si Axel yan? Yung nasa magazine? Agad na bulungan ang mga kasamahan niya. Oo, siya nga yun, yung doktor. Halos sabay-sabay na lumapit ang mga sales clerk kay Axel. Good afternoon, sir. Welcome, sir. Can I assist you po? Parang mga bubuyog na biglang dumagsa sa bulaklak. Si Tanya ay nananatili lamang sa gilid. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Nahihiya siya. At higit sa lahat, kinakabahan din. Ayaw niya na makisali sa kaguluhan na yon dahil baka kung ano na naman ang isipin sa kanya ng mga katrabaho niya. Babalik na lang sana siya sa kanyang ginagawa at hahayaan ng ilang staff ang mag-asikaso kay Axel dahil hindi niya naman maaaring ipakita sa kanila na kilala niya ito. Ngunit biglang nagsalita si Axel. I'm sorry, but I want Miss Tanya to assist me. Biglang nanahimik ang paligid. Parang may humigop ng hangin sa buong butik. Lahat ng mata napunta sa kanya. Kahit si Tanya ay napatigil din at nagtataka lang na tiningnan ng mapapangasawa niya. Ramdam niya agad ang nagbabagang tingin ng ibang staff. Parang sinasabi ng mga mata nila na nagpapabida at nagpapapansin na naman siya. Nalamig ang mga palad ni Tanya. Gusto niyang tanggihan ngunit nakatingin lang sa kanya si Axel. Wala siyang choice. Ito ang customer niya ngayon. Kung tatanggi siya, iisipin lalo ng ilang staff na hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya kaya lumapit na lang siya kay Axel. At saka bahagyang yumuko. Can you assist me today? Diretsong tanong ni Axel paghinto niya sa tapat nito. Yes, sir. Ngunit bago pa man siya makapagsimula sa kailangan niyang gawin, bigla na lang itong yumuko palapit sa kanya at marahang bumulong sa tenga niya. It's nice seeing you again. Napatigil siya kahit paghinga niya ay natigil din. Mahigit 1 linggo ka na hindi nagpaparamdam sa akin. Dagdag nito. You seem like you're very busy here. Uminat ang pisngi niya, napangitiran siya ng bahagya. Are you taking good care of yourself? Tumango siya. Yes, I am. That's good. Huminga siya ng malalim bago naglakas loob na magtanong. By the way, why did you decide to buy your suit here? I thought you usually have them made overseas by designers. Mahinang boses niya. Iyong sapat na silang dalawa lang makakarinig. Bahagya na mangumite si Axel. I just wanted to try something different. Ngayon pa lang ako nakakapunta dito kaya gusto ko matry ang designs ninyo. Kung maaari ikaw kumuha ng sukat, ayoko sa iba. Muntik na siyang mabulunan. Sa sariling laway. Nag-init din lalo ang pisngi niya. Ganon pa man tumango pa rin siya at pinilit na umaktong normal. Kinuha niya ang measuring tape at bahagyang nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang sukat ng balikat ni Axel. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Ramdam niya kung gaano ito kalapit sa kanya at mula nang ipaalam sa kanila magiging kasal nila ay ngayon lamang siya napalapit ng ganito sa binata. Napansin naman ni Axel ang panginginig niya. Relax.
Mahina nitong sabi. I won't bite. Sorry. Habang sinusukat niya ang dibdib nito, halos hindi siya makahinga. Napakalapit nila sa isa't isa kaya ramdam niya ang mahinahong paghinga ni Axel na marahang tumatama sa kanyang noo. Bahagya niyang inangat ang tingin. Kita niya ang malinaw na linya ng panga nito, ang maayos na hubog ng collarbone at ang banayad na pag-angat at pagbaba ng dibdib sa bawat paghinga. Sa gilid naman ng kanyang paningin, napansin niya ang naiinggit at nanilisik ng mga mata ng ibang staff. May ilan na nagkukunwaring abala. May ilan na halatang eretado. Your scent is still the same from college. Dior, right? Sabi ni Axel habang kinukuha niya ang sukat ng bewang nito. Napatingin siya sa mapapangasawa. Hindi niya inaasahang natatandaan pa rin ito ang kanyang pabango. You still remember? Tumango ito. I remember things that matter. Lalong kumabog ang kanyang dibdib sa narinig. That scent suits you so much. Dagdag pa nito. Awkward siyang ngumiti. Nang makuha niya na ang huling sukat, bahagya siyang umatras upang magkaroon ng kaunting distansya. All done? Ani at pilit pinapakalma ang sarili. Nagkatinginan sila sandali. May kung anong tahimik naman na tensyon sa pagitan nila, parang may mga salitang gustong kumuwala. Ngunit kapwa nilang pinipigilan. Maayos naman bang pakikitungo nila sa'yo rito? Tanong ni Axel. Muli siyang tumingin dito. Tsaka pasulyap sa mga kasamahan niyang mabuti na lamang at hindi sila naririnig, bagamat halatang pasulyap-sulyap sa direksyon nila. Maayos naman, maagap niyang sagot. Is that so? Tila may pagdududang wika ni Axel. Nakausap ko ang daddy mo kanina. Sinabi niya may mga hindi kaaya-ayang ugali kang napapansin sa ilang staff ninyo. Oh, they're actually very nice. Tagon niya. Nung unang araw lang yon, siguro dahil hindi pa nila ako lubos na kilala. Pero ngayon, kahit papano may nagkakalapit naman na kami. Mabait naman sila sa akin. Hindi niya na isabihin ang totoo kay Axel. Ayaw niyang pati ang maliliit na bagay na to ay maging isa pang alalahanin nito. Lumipas ang mga araw, matapos ang pagdating ni Axel sa butik, ngunit sa halip na humupa, lalo pang tumindi ang malamig na pakikitungo ng mga kasamahan niya sa kanya. Mas naging mabigat ang hangin sa tuwing pumapasok siya. Kapag naglalakad siya patungo sa locker area, biglang tumatahimik ang mga nag-uusap. At kapag nakatalikod siya, saka naman nagsisimula ang mahihinang bulungan. Ramdam na ramdam niya ang pag-iwas ng mga ito sa kanya. Wala pa rin gustong lumapit. Wala pa rin gustong makipagkaibigan. At dahil doon unti-unti nang napupuno ang kanyang pasensya. One last chance. Bulong niya sa sarili. Isa na lang. Kapag wala pa rin pagbabago, ilalantad niya na kung sino talaga siya. Hindi siya nagpunta roon para magpaape. Nandun siya upang alamin ang katotohanan. At kung ang katotohanan yon ay puro kabastusan at pang-aape, handa siyang gumawa ng desisyon. At kapag ginawa niya yon, kapag nagdesisyon na siya, matatanggal ang lahat ng sangkot. Isang abalang hapon sa butik. Maraming customer ang dumating kaya naman maingay ang paligid. May mga nagtatawanan at may nagsusukat ng damit. May abalang nagbabayad sa counter. Nasa counter si Tanya. Abala sa pag-aasikaso ng pinamili ng customer nang bigla siyang makarinig ng sigawan mula sa labas ng butik. Nasaan siya? Isang matinis at galit na boses ang umaalingaw-ngaw. Nagkatinginan ng mga staff at ilang customer. Maya-maya, pumasok ang isang napakagandang babae. Matangkad, makinis ang balat. Nakabranded na damit mula ulo hanggang paa. Nasaan ang malanding sales lady na yan, ha? Sigaw nito. Nagkagulo ang butik. Napakunot ang noon ni Tanya. Lumabas siya mula sa counter para tignan kung ano nangyayari. Ma'am, can we help you? Maingat at tanong ng isa sa mga senior staff. Pero imbes sa sagutin, bigla itong tumingin sa paligid. At nang makita si Tanya ay itinuro siya nito. You! Ako po? Gulat niyang tanong. Mabilis na lumapit ang babae sa kanya at walang ano-ano'y binuhos ito sa kanya ang hawak na kape. Dahilan kaya napasinghap siya. You shameless woman!
Sigaw nito sabay hagi sa kanya ng cup ng kape nito. Hindi pa man nakakaiwas si Tanya, bigla na itong hinablot ang buhok. Ma'am, teka lang, nagkakamali ka lang siguro. Pilit niyang sabi habang sinusubukang kumawala. Inagaw mo ang boyfriend ko. Hysterical na sabi ng babae. You think I didn't see how you were flirting with him? Malandi ka. I don't know what you're talking about, ma'am. Hindi ko nga ako kilalang boyfriend mo eh. Don't lie. Mas lalo pa siya nitong sinabunutan. Paano hindi mo siya kilala? Eh nilalandi mo nga siya. Magsisinungaling ka pa ha? Huling-huli ka na nga sa akto. Napapikit si Tanya sa sakit. Pakiramdam niya ay matatanggal na ang anit niya. Maririnig ang mga usap-usapan ng mga taong nanonood. May ilang customer na naglalabas ng cellphone para kumuha ng video. Humingi siya ng tulong sa mga katrabaho niya pero wala man lang lumalapit. Nakatayo lamang sila. Nanonood. May ilan pang nagkibit balikat. Ma'am, please, you're mistaken. Pilit niyang paliwanag habang pilit na inaalis ang kamay ng babae sa buhok niya. Wala akong nilalandi. Hindi ko talaga kilalang asawa mo. Nagkakamali ka lang. Liar! Bigla siya nitong tinulak, dahilan kaya natumba siya sa sahig. Ramdam niya ang kirot sa siko dahil naitukod niya ito. Napatingala siya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Wala man lang ni isa sa kanila ang umawat. Wala man lang nagsabing tumigil. Sa halip ay para bang tuwang-tuwa pa sila. Malalawak ang ngisi nila na parang isa ito sa pinakaantay nila na mangyari. Deserve niya yan, sabi pa ng isa. Masyado kasing pabida, malandi naman pala. Ang marinig ang mga kasamahan niya na dapat sanay ka-team niya na ginagatungan pang ang nang-aapi sa kanya ay lalong nagpawala sa tiwala niya sa kanila. See? Sigaw ng babae habang nakatingin sa ibang staff. Even your co-workers know what you are. Palibhasa ay dukha ka. Kaya pumapatol ka sa may mga kaya. Nang sa ganon, mabili mo ang luho mo. Umiling si Tanya. I never did anything wrong. Wala akong nilandi at kayang-kaya kong patunayan yon. Walang maniniwala sa'yo. You shameless! Sigaw nito at mali hinablot ang buhok niya. You ruined my relationship. Stop it! Pilit pang sabi ni Tanya, pero natatabunan iyon ng ingay. Tigilan mo na to, bago pa ako mapunot, ipakaladkad kita palabas ng pag-aari ko. Hindi ka lang pala malandi. Filingera ka rin. Wala ka namang kahit anong pag-aari sa lugar na to. Etchosera ka. Sa mismong sandali yon, bumukas ng malakas ang pinto ng butik. Isang malalim at malamig at puno ng otoridad na boses ang umalingaw-ngaw. What is going on here? Tumigil ang lahat at lumingon kay Axel na siyang pumasok kasunod ang secretary nito. Nakita nito si Tanya sa sahig. Sa loob ng isang segundo, nag-iba ang aura nito. Mula sa kalmadong presensya ay naging mapanganib. Agad itong lumapit at tinulungan si Tanya na tumayo. Inilagay siya sa likuran nito na parang automatikong proteksyon. His arm firmly shielding her. Who did this? Malamig nito ang tanong. Tahimik ang paligid. Nanginginig ang babaeng nananakit, pero hindi pa rin umatras. I did. She's a flirtatious woman. She's been seducing my boyfriend. Matalim ang tingin ni Axel. What did you say? She's shameless. Ask anyone here. She flirts with men. My fiancé will never do that. Parang may sumabog na bomba sa loob ng butik. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Fiancé? Sabay-sabay na bulong ng mga staff. Mahigpit ang boses ni Axel. I know my fiancé, and she is very faithful to me. Natahimik lalo ang lahat. Ramdam ang bigat ng hangin, pero hindi umatras ang babae. You're mistaken, singhal nito. You don't know her like I do. May inilabas itong cellphone at mabilis na ipinakita ang isang litrato. Sa picture ay may babaeng kamukhang-kamukha ni Tanya. Nakasuot ng pang-waitress na uniform ang babae. Tila natumba sa isang lalaki na mukhang aksidente dahil may mga basag na baso sa gilid at magulong mesa.
Mukhang natapilok lang naman ito at nadulas. Nagmukhang halik ang pagkakalapat ng muka ng dalawa sa larawan. "There!" sigaw ng babae. "Explain that." Napatingin ang lahat kay Tanya. Napatingin din si Axel sa larawan. Pagkatapos ay malamig itong tumawa. "That is not her. Kilalang kilala ko ang fiancé ko mula pagkabata ay kilala ko na siya. Kaya kabisado ko ang lahat sa kanya. Pero siyang babaeng to. Siyang lumalande sa asawa ko. My fiancé never worked as a waitress. Kahit kailan na hindi niya kailangan na pasukin ang trabaho na yan." "And how come?" Git pa rin ng babae. "For sure, she would take any job. She looks poor enough." "You're wrong. And since you insist on humiliating her publicly, let me clarify something publicly as well." Tumingin ito sa lahat ng staff, sa mga nakatayo at sa mga nanonood. "This woman, you just assaulted." Ani nito habang bahagyang hinahawakan ng kamay ni Tanya, "is the owner of this entire mall." "Ano? Anong sabi niya? Si Tanya raw ang may-ari nito?" "She owns this boutique. She owns this building. And she owns every contract signed under this establishment." Nanginginig ang mga staff para silang binuhusan na nagyayalong tubig. "And I am her fiancé. I will never allow anyone to hurt her." Namumutla ang babaeng nanakit kay Tanya. I didn't know." "Exactly." Malamig na sagot ni Axel. "Hindi mo pa alam ang lahat. Pero sinugod at pinahiya mo ng mapapangasawa ko." Dahan-dahan nang lumabas si Tanya mula sa likuran ni Axel, tsaka diretsong tumingin sa babae. "Sinabi ko naman sa'yo kanina. Hindi ako ang lumalandi sa boyfriend mo. Hindi ko siya kilala at mas lalong hindi ako ang babaeng nasa larawan." Kalmado niyang sabi. "And even if it was, you had no right to assault me." Nanginginig ang babae. I'm sorry. I made a huge mistake." "You dragged me. You hit me. Humiliated me in public." Malamig niyang sagot. "I will be filing charges at hindi ako papayag na mapapalampas ang lahat ng to. Napahiya ako at naapakan niyo ang buo kong pagkatao." Napaluha ang babae. "Oh, please don't." Pero tumalikod na si Tanya. Hindi na siya nakinig. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga staff. Ang mga kasamahan niya na kanila'y tuwang-tuwa na nangyari sa kanya. Tahimik silang lahat ngayon. Namumutla. "Do you know?" Mahina pero malinaw niyang simula. "How many chances I gave you?" Walang sumagot. Yumuko lamang sila at halatang hiyang-hiya at sising-sisi sa kanilang ginawa. "I told myself maybe you were just misunderstood. Maybe you were just having a bad day. Maybe I was judging too quickly." Isa-isa niya silang tiningnan na puno ng disappointment ang mga mata niya. "But today, you proved me wrong. I was assaulted in front of you. I was humiliated. And none of you stepped forward. You even agreed with her. Kahit alam niyo na wala akong kasalanan. Kahit pa alam niyo na iyon ang dapat niyong gawin." Nanginginig ang isa sa mga senior staff. "Ma'am, we didn't know." She raised her hand. "Enough." Malamig na ang boses niya ngayon. Sapat nang basihan ang lahat ng ito. Ilang beses ako nagbigay ng chance pero paulit-ulit niyo akong binigo. As of this moment, all of you are terminated. Asahan rin ninyo na mahihirapan na kayong makahanap ng bagong mapapasukan. Isipin ninyo na kabayaran niyon sa ginawa ninyo. "Ma'am, please, kailangan po namin ng trabaho na to. Give us another chance." Pero umiling si Tanya. "You had your chance. At hindi ko kailanman hahayaang may mang-apak sa akin sa sarili kong lugar." Tahimik ang butik. Walang makapagsalita. At sa unang pagkakataon, naiwan silang lahat sa bigat ng sarili nilang ginawa. "Romulo." Malamig ngunit kontroladong utos ni Axel. "You're staying." Tumango agad ang secretary. "You will handle everything. File the assault charges. Secure the CCTV footage.
Suspend access to everyone involved. I want legal action initiated tonight. Yes, sir. Pagkatapos noon, hinawakan ni Axel ang kamay ni Tanya at iniwan na nila ang mga ito roon. Ito pa mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Pagsara ng pinto ng sasakyan, agad na bumalot ang mabigat na katahimikan sa loob. Si Axel ang nagmamaneho, mahigpit ang hawak nito sa manibela. Kita niya ang pag-igting ng panga nito. Ang bahagyang paggalaw ng kalamnan sa gilid ng mukha, isang malinaw na senyales na galit ito. Hindi simpleng inis, kundi galit. Sa likod ng isip ni Tanya, nagsimulang sumiksik ang kaba. Nag-aalala siya na baka naniniwala ito, na baka iniisip nitong siya nga ang nasa larawan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Axel. Axel? Mahina niyang simula. Walang sagot. Diretso lamang ang tingin nito sa kalsada. I swear that wasn't me. I never worked as a waitress. You knew I grew up in... I know. Putol nito na mababa ang boses. Pero hindi pa rin lumuluwag ang ekspresyon nito. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Then, why do you look so angry? Mahina niyang tanong. Isang segundo ang lumipas bago ito sumagot. I'm not angry at you, but I am furious. Tumahimik na lamang siya. Naisip niya na mamaya niya na lang itong kakausapin kapag kumalma na ito. Inisip niya na lang ang lahat ng nangyari kanina at ang babaeng nasa picture na ipinakita sa kanila. Naputol ang pag-iisip ni Tanya nang mapansin niyang hindi sila pauwi. Iba ang daan na tinatahak nila. Axel, napakunot ang noon niya at nilingon ang mapapangasawa. Where are we going? Hindi naman agad ito sumagot hanggang sa pumasok sila sa driveway ng isang pribadong ospital. Why are we here? Pinatay ni Axel ang makina at saka siya tinignan ng diretso sa mga mata. Because you're hurt? It's just scratches. Agad niya namang sagot. It's not big deal. It is to me. Tumahimik siya. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Axel at hinaplos ang pisngi niya, yung may manipis na sugat at bakas ng kalmot. Napasinghap siya sa marahang haplos. Nakikita niya ang guilt at pag-aalala sa mga mata ni Axel. Ngayon niya lang nakita na ganitong kalambot ang ekspresyon nito sa kanya. She touched you. Mahina ngunit mariin itong sabi. She dragged you on the floor. Axel, I'm fine. No? Putol nito. You don't get to say that. Muling umigting ang panga nito. Parang pinipigilan ng sarili. You were hurt under my watch. Pagpasok nila sa ospital, nag-iba agad ang aura ni Axel. Dominante na at mas authoritative. Halata na kahit ang ilang staff ng ospital na yon ay kinabahan din. I need a doctor. Now. Mariin itong sabi sa nurse sa front desk. Agad na kumilos ang staff. Dinala si Tanya sa isang examination room. Habang nililinis ng nurse ang mga sugat niya maging ang paso sa kanyang dibdib dahil sa pagtapon ng kape sa kanya kanina, naramdaman niya ang hapde ng antiseptic. Pero mas malakas ang kaba sa dibdib niya. Sa kabilang bahagi naman ng silid, sa likod ng glass wall, nakita niya si Axel. May kausap sa telepono. Hindi niya marinig ang sinasabi nito, pero kita niya ang galaw ng panga. Ang higpit ng hawak sa cellphone. Ang malamig na titig kaya alam niya na galit pa rin ito at lalo itong nagalit sa kung anumang sinasabi ng nasa kabilang linya. Ma'am, does this hurt? Tanong ng nurse habang nilalagyan ng gamot ang gasgas sa braso niya. No, it's okay. Sagot niya. Kanino kaya ito tumatawag? Sa abogado? O sa pulis? O sa pamilya niya? Mas lalo siyang kinabahan. Baka iniisip nito na may tinatago siya. Baka kahit sinabi nito na naniniwala itong hindi siyang babaeng nasa laarawan, may bahagi sa kanya na nagdududa. Napatingin siya ulit kay Axel. Bigla naman itong tumingin pabalik sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila sa pagitan ng salamin. At sa loob ng ilang segundo, wala roong duda. Wala roong paghusga. Kundi purong proteksyon. At galit para sa taong nanakit sa kanya. Pagkatapos ng tawag, pumasok ito sa loob ng silid.
Is she done? Malamig ngunit kontroladong tono nito. Almost, sir. Sagot naman ng nurse. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ng kamay niya. Next time, mahina nitong sabi, you don't endure things alone. I wasn't alone. Mahina niyang sagot. You came. Mas lalong tumigas naman ang tingin ni Axel. And I should have been there sooner. Pasensya na kung huli akong dumating. Ayos lang. Ang mahalaga ay dumating ka. Tsaka ngumiti siya dito. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pagka-uwi nila sa mansyon ni Axel, kung saan siya nito dinala, hindi pa rin mawala ang bigat sa dibdib ni Tanya. Inutusan siya nitong magpalit ng damit at dahil wala naman siyang mga gamit sa bahay ng binata, ang damit nito ang suot niya. Nang bumaba siya ay sobrang tahimik ng buong bahay na para bang mag-isa lang siyang naroon. Ngunit nang maglakad siya tungo sa pinto, ay narinig niya ang galit na tinig ni Axel. Romulo, I don't want settlements. Kilala mo naman ako, hindi ba? Ayoko may inaayos pa. I want charges filed. Physical assault, public defamation, conspiracy if possible. Hindi niya marinig ang sagot ni Romulo. Sumilip siya mula sa may hamba ng pinto at nakita niya ang galit na si Axel. Coordinate with legal tonight. Suspend their licenses inside the mall. Blacklist them from every branch we own. She hurt and humiliates her. Dagdag pa ni Axel. No one hurts my fiancé and walks away. Pagkatapos noon ay pinatay nito ang tawag. Paglingon nito sa kanya ay natigil ito sandali bago lumapit sa kanya para alamin kung ayos lang ba siya. Axel, can we talk? Tumango ito. Of course. Nagtungo sila sa sala upang doon mag-usap. Nananatiling tuwid ang postura nito. Parang may distansya pa rin. Lalo siyang kinabahan. Huminga siya ng malalim bago nagsimula. I need to explain. Hindi naman nagsalita si Axel. Naghintay lang ito ng sasabihin niya. I didn't cheat on you. I don't have any other man. I never worked as a waitress, not even once. Nanatili namang tahimik si Axel kaya nagpatuloy siya. Even if you weren't sure about me before, I would never do that to you. Bahagyang nangunot ang noon nito. I've been in love with you since college. Bigla niyang pag-amin. Napakurap naman si Axel. Halatang nabigla. I know I never said it. And I know there was no guarantee you would ever feel the same. Nanginginig ang boses niya, pero hindi siya tumigil. But I never gave my attention to anyone else. I never entertained anyone. Napayuko siya sandali, tsaka muling tumingin sa kanya. I was focused on you. Just you. I stayed loyal to love. I wasn't even sure I'd receive back kaya hindi ko magagawang lokohin ka. Hindi pa man tayo kasal pero naging tapat na ako sa'yo. So please, mahina niyang dagdag. Don't look at me like you're doubting me because I could never betray you. Not in this lifetime. Natigilan si Axel. Parang napako ito sa kinauupuan. Unti-unti nag-iba ang ekspresyon nito. Mula matigas na ekspresyon, naging malambot. You think I'm angry at you? Tanong nito. Are you not? Halos pabulong niyang sagot. Dahan-dahang umiling si Axel. I was angry. Amin nito. But never at you. Tinaas nito ang kamay at marahang hinawakan ng baba niya upang magtama ang mga mata nila. I believe you. At kahit hindi ka magpaliwanag, sa'yo ako maniniwala. Dahil kilalang kilala kita. I know you would never cheat. And I know for a fact, you've never worked as a waitress kaya alam ko na hindi ikaw ang babaeng nasa larawan. Napakurap siya. How can you be so sure? Bahagyang umiti si Axel. I know from head to toe. I know the way you talk when you're nervous. The way your right eyebrow lifts when you're annoyed. The scar on your left knee from when you fell during freshman orientation.
Kahit ang tayo mo ay kilalang kilala ko rin. I notice everything about you, Tanya. Mas lalong lumambot ang boses nito. I've always noticed. Napatitig siya rito. So when I saw that photo, I didn't see you. I saw someone who only resembled you. Huminga ito ng malalim. And I was furious because someone tried to stain your name. Not because I doubted you. Unti-unti nangilid ang luha sa mga mata niya. Then why did you look so cold? Because if I let my emotions show, mahina nitong sagot. I might have destroyed more than I intended. Sandaling katahimikan ng namayani. Pagkatapos, mas lumapit ito sa kanya at masuyo nitong hinaplos ang pisi niya. And since we're confessing things, bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Just like you, I only ever had one person in my heart. Napalunok siya. You. College days? Bahagyang ngumiti ito. Yung ngiti na puno ng lambing. I remember waiting outside your classroom just to walk behind you. I remember memorizing your schedule so I'd accidentally see you. Nanlaki ang mata niya. You noticed me that much? I did. More than you notice. Mahina nitong sagot. I fell for you. Simula pa lang, hulog na ako. Napaluha siya ng tuluyan. So no. Dagdag nito at marahang inaplos ang pisi niya. I don't doubt you. I never did. Dahil kilalang kilala ko ang babaeng minahal ko. Dahan-dahan siyang hinila nito palapit hanggang sa magkalapit ng kanilang mga noo. We're the same, Tanya. Bulong nito. Napangiti siya sa gitna ng luha. And now that I know you loved me that long, mas tumindi ang titig ni Axel. I'm never letting you go. At sa unang pagkakataon, mula kanina, nawala ang takot sa dibdib niya. Dahil malinaw na malinaw, hindi galit ang naroon sa puso ni Axel, kundi pagmamahal na matagal nang itinago. At ngayon lang nila sabay na inamin. Masayang masaya si Tanya matapos iyon. Sa wakas, malinaw na sa kanya, hindi pala siyang nag-iisang nagmahal. Hindi one-sided ang lahat ng taon na inilihim niya ang nararamdaman niya para kay Axel. Pero kahit gaano mang katamis ang pag-amin nila sa isa't isa, may isang bagay pa rin na hindi nawawala sa isip niya, ang babaeng nasa larawan. Habang magkatabi sila nakaupo sa sala, hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Axel at marahang hinawakan ang braso nito. Axel, can we talk about that woman in the picture? Napatingin na to sa kanya na may maingat na ekspresyon. You're still thinking about her? Yes. Huminga siya ng malalim. How can someone look exactly like me? Not just similar, almost identical. The way she acted earlier, dagdag pa ni Tanya. It felt real. I didn't look staged. Mukhang totoo talagang sinabi niya na may babae. At kamukhang kamukha ko siya. Saglit siyang napayuko. What if there's something we don't know? Ilang segundong lumipas bago nagsalita si Axel. Do you want to investigate? Napangiti rin siya agad dito. Yes. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. I want to know who she is. Tinignan siyang mabuti ni Axel, tila sinusukat kung gaano siyang kaseryoso. Alright, mahinahon itong sagot. I'll hire an investigator. Nanlaki ang mata niya. You will? I don't like loose ends, dagdag nito. And I don't like mysteries involving you. Napangiti siya kahit kinakabahan. Oh, thank you. Bagya itong umiti. We'll find out the truth. Lumipas ang isang araw, tahimik ang umaga nang pumasok si Romulo sa study room kung saan naman naroon sina Axel at Tanya. Sir, Ma'am Tanya, magalang nitong sabi. We have the initial report. Napahigpit ang hawak ni Tanya sa upuan. Go ahead, utos ni Axel.
Nilapag ni Romulo ang folder sa mesa. The woman exists. Her name is Anya Albert. Kasing edad po siya na mapapangasawa niya at pareho rin ang kanilang birthday. She worked as a waitress at a small cafe in Quezon City. Patuloy pa ni Romulo. But after the incident kung saan sinugod din siya ng parehong babaeng sumugod at nanakit kay Miss Tanya, she was dismissed from her job. Kaya ngayon ay namamasukan siya sa mall bilang isang cashier. Napalunok si Tanya habang pinakikinggan ang sinasabi ni Romulo at tiningnan ng mga larawan na nakuha nito. So she's real. Mahina niyang bulong. Yes ma'am, sagot ni Romulo. Name? Tanong ni Axel. Binanggit naman ni Romulo ang pangalan ng babae. Napatitig si Tanya sa larawan at nasa loob ng folder. Para bang tinitingnan niya ang sarili niyang larawan. Parehong mata, parehong hugis ng labi, parehong hubog ng mukha. Pero mas maputla ang babae. Mas halata ang pagod sa mga mata. There's more, dagdag pa ni Romulo. Tahimik silang nakinig. She comes from a very poor family. Her mother passed away 3 years ago. She's been living alone since then. Wala siyang kapatid at wala ring mga relatives. Sinubukan kong humanap ng iba pang impormasyon pero wala akong mahanap. Naramdaman ni Tanya ang kakaibang kirot at kanyang dibdib habang patuloy ito sa pagpapaliwanag. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Josephine Gabule from Japan, Belen Del Mundo from Alfonso Cavite, at Lucita Rodriguera from Pangasinan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. She's been taking different jobs to survive simula nang mawala ang kanyang ina. Waitressing, cleaning services, anything available. Unti-unti niyang tinaas ang larawan at mas pinagmasdan iyon ng mas mabuti. May kakaiba talaga siyang nararamdaman. Hindi lang basta pagkakahawig, may pakiramdam. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may manipis na sinulid na nagdurugtong sa kanila. Sir, dagdag pa ni Romulo. We've also located her current address. Kakasandang po sa akin ang inutusan nating mag-imbestiga. Tumango si Axel. Good. Send the full report to my email. Yes, sir. Pagkalabas ni Romulo, naiwan silang dalawa sa loob ng silid. Pareho silang naging tahimik sa loob ng ilang sandali. Tinitigan ni Axel si Tanya. What are you thinking? I don't know. Mahina niyang sagot. But when I look at her, I don't feel anger. Nagtaka naman si Axel. I feel... Napahawak siya sa dibdib niya at dinama ang tibok ng kanyang puso. Something else? Like what? Like I'm looking at someone connected to me? Bahagyang kumunot ang noo ni Axel. That doesn't make sense. I know. Mabilis siyang sagot. But I've never felt this before. It's not just curiosity. Tumingin siya kay Axel. Seryoso ang mata. I want to know everything about her. Mas tumindi ang titig ni Axel. Everything? Yes. Huminga siya ng malalim. Her past, her family, where she was born, who her father is. I want to know why she looks like me. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi normal ang nararamdaman ko para sa kanya. Tahimik si Axel, halatang nag-iisip. This could get complicated. Babala nito. I don't care. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mas lalong lumalim ang boses niya.
There's something here, Axel. And I can feel it. Lumapit ito at saka marahang hinawakan ng kamay niya. Alright, sabi nito. We'll dig deeper. Bahagyang nanginig ang boses ni Tanya. Please. Tinitigan siya ni Axel na matagal at saka tumango. If there's truth behind this, we'll uncover it. Muli niyang tiningnan ang larawan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagnanais na maunawaan kung bakit ang babaeng iyon ay parang isa pang berasyon ng sarili niya. At kung bakit, sa kabila ng kaguluhan ay para bang may koneksyon silang matagal nang naghihintay na mabunyag. Matapos ang mas malalim na investigasyon, hindi na naghintay pa si Tanya at Axel ng tamang pagkakataon. Pinuntahan na nila ang address na ibinigay ni Romulo. Isang maliit at simpleng bahay sa loob ng makitid na eskinita ang kanilang naabutan. Hindi to marangya, sira-sira ang bubong at maging ang pinto nito, pero malinis naman ang paligid na halatang alaga ng may-ari. Dahil sa eskinitang iyon, hindi nakapasok ang kanilang sasakyan at iniwan lang muna nila ito sa kung saang maaari nila itong i-park. Huminga ng malalim si Tanya bago sila lumapit sa pinto. Pagkatok pa lang nila, agad na bukas ang pinto at doon nila ito nakita. Parang nakatingin lamang siya sa salamin dahil sa babaeng nasa harap niya. Parehong mukha, parehong tindig, parehong ekspresyon ng pagkabigla. Ang pagkakaiba lamang sa kanila ay ang kanilang kasuotan. Luma na ang suot nito, samantalang ang kay Tanya ay branded at isang beses niya pa lang na nasusuot. Nanlaki ang mata ng babae. Ikaw, napatingin ito kay Axel tsaka kay Tanya. Ikaw yung sinasabi nila. Ikaw yun. I'm sorry. Agad din itong sabi na halos nauutal. Hindi ko alam na naharas ka rin dahil sa akin. Nalaman ko lang nung may pumunta sa akin para sabihin ko anong nangyari. Maniwala ka, hindi ko talaga yung sinasadya. At hindi ko rin alam na guguluhin ka niya. Kung nasaktan ka man niya, pasensya na. Bahagya namang nagulat si Tanya sa agarang paghingi nito ng tawad. Maniwala ka sa akin. Patuloy ng babae. Hindi talaga ako kabit ng kasintahan ng babaeng yon. At hindi ko rin intensyon na madamay at masiraan ka ng dahil doon. Aksidente lang ang larawan na yon. Hindi ko yung ginusto at lalong hindi ko yung sinadyang mangyari. Huminga ito ng malalim, tila pinipigilan ng luha. At ang boses nito ay patuloy sa pangingini. Kulang na nga lang ay lumuhod ito sa kanilang harapan. Nauunawaan ko naman yon, sabi ni Tanya, pero patuloy pa rin sa pagpapaliwanag si Anya. Ang kaibigan ni Hailey, siyang dahilan kaya nangyaring aksidente na yon. Sinadyahan nila akong patirin at kinuhanan nila ng larawan na nangyari. It looked intimate, but it wasn't. Hindi ko naman kilala ang lalaki nasa larawan. Ilang beses akong humingi ng tawad sa kanya. Ilang beses ako nagpaliwanag kaso hindi nila ako pinakinggan. At hindi ko rin lubos akalain na gagamitin na lang ang aksidenteng yun para idamay ako. Tahimik si Axel. Nakamasid lamang sa babae at sa kanya habang si Tanya ay sinusubukan na pakalmahin ang babae. They wanted to make it look scandalous. Dagdag pa nito. Gusto rin nilang siraan ang kasintahan ni Hailey. Dinamay nila ako ron. Napayuko lalo ang babae. At dahil sa nangyari, nadamay ka rin. Kaya pasensya ka na. Hindi ko talaga ginusto ang nangyari. At handa akong magbigay ng statement para lang malinis ang pangalan mo dahil alam ko na dahil sa nangyari, nadungisan ang reputasyon mo. Pasensya ka na talaga. Marahan ang nagsalita si Tanya. Hindi naman ako nagalit. At hindi rin kita sinisisi. Kaya, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa isang pagkakasala na alam kong hindi mo naman ginawa at alam kong dinamay ka lamang. Nagangatang tingin ng babae. The people behind it are already facing charges. Nagpaliwanag sila sa secretary ng mapapangasawa ko at inamin ng mga kaibigan ni Hailey na sinadya lang nilang palabasin ang nasa larawan. Dagdag pa ni Tanya. So it's clear now. No one is blaming you. Halatang gumaan naman ang mukha ng babae.
Thank you. Mahina naman itong sagot. Maraming salamat. Noong isang araw ko pa gustong pumunta sa'yo para magpaliwanag. Ang kaso, hindi ko alam kung paano kita matutunton. Mabuti na lamang at pumunta ka dito. Masaya ako malaman na hindi ka nagalit sa akin dahil sa nangyari. Ilang segundo silang nagtitigan. May kakaibang pakiramdam sa hangin. Hindi awkward, hindi galit, kundi parang pagpapakilala. Lumapit ng bahagya si Tanya. Pumunta ako dito. Hindi dahil sa bagay na yon, kundi dahil sa may nais akong tanong sa'yo. Kung hindi mo mamasamain, pwede ba ako magtanong? May mga bagay lang akong gustong malaman. Tumango ang babae. Oo naman, kahit ano'y pwede mong itanong sa akin. Nakahanda akong sagutin ka. Pinapasok sila nito sa loob ng maliit nitong bahay. Pinaupo sila sa sala. Sinabi naman nila kay Anya ang katotohanan na nagpaimbestiga sila tungkol dito. Kaya alam na nila ang ilan sa mga impormasyon nito at maging ang address nito. At nauunawaan naman yan ni Anya. Kaya hindi na ito nagalit. Why do you think we look exactly alike? I've been asking myself the same question since the mall incident. This might sound strange. Humina ang kanyang tinig. But I don't feel uncomfortable around you. Napakurap ang babae sa kanya. Tila hinanap din ito ang kasagutan sa lahat ng tanong niya. I actually feel like I've known you for a long time. Kaya nagtataka ako kung bakit ganito. Paanong kamukhang kamukha kita? Paanong lahat ng katangian na meron ako ay meron ka rin? Sino ka ba talaga? Ganyan din ang nararamdaman ko sa'yo. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito. Sabi ni Tanya. Ngayon lamang kita nakita pero pakiramdam ko matagal na kitang kilala. Hindi dahil sa magkamukha tayo. Ngunit may iba pa ako nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Nagkatinginan sila. Parehong naguguluhan. Parehong may nararamdaman na hindi maipaliwanag. Pareho silang maraming tanong. Yes, I felt that too. It's our first time seeing each other in person. Dagdag na Tanya. But it doesn't feel like it. Dahan-dahang tumango ang babae. Kaya naman nakiusap siyang malaman ng lahat tungkol kay Anya. Isinalaysay naman ito sa kanila ni Anya ang nakaraan nito. Lumaki ako kasama ng aking ina. Kwento ni Anya. Hindi ko nakilala ang aking ama. Hindi ko nga alam kung ano ang kanyang pangalan. May kinilala naman ako nung bata pa ako kaso naghiwalay din naman sila ng aking ina. Tahimik na nakikinig si Anya. Sinaktan dati ng stepfather ko ang aking ina kaya sila naghiwalay. At dahil doon kami na lang ni mamang magkasama. Nagpakalayo-layo kami sa kanya. Namuhay kami ng simple. Sapat lang ang meron kami sa pang-araw-araw. Sapat lang para mapag-aral niya ako hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Pero nung nagkasakit si mama, lumala ang lahat. Lalo kaming nahirapan. Hindi namin afford ang proper treatment kaya hindi iyon naagapan. Hindi rin kasi kinakaya ng sahod ko ang lahat ng baon namin dahil baon din kami sa utang noon. Saglit ito ang tumigil. Nawala siya 3 taon na nakalipas. Hindi niya nagawa na labanan ng sakit niya at hindi ko rin siya naipagamot. Nanikip ang dibdib ni Tanya. Parang may bahagi ng kwento na tumatama sa kanya. I barely knew my mother too. Mahina niyang sagot. I only saw one picture of her. Pero hindi ko siya nakasama. Hindi makita sa personal. Ay hindi rin nangyari. Napatingin sa kanya ang babae. My father never allowed me to ask about her. Every time I tried, he would shut the conversation down. Ayaw niya kasi mapag-usapan pang tungkol sa kanya dahil iniwan niya kami noon para sa ibang lalaki. Mas lalong lumalim ang pakiramdam ni Tanya. Can I ask you something? Marahan niyang sabi kay Anya na agad naman na tumango. Can I see a picture of your mother? Gusto ko sana siyang makita. May nais lang akong makumpirma. Saglit itong nag-alinlangan, pero hindi nagtagal, tumayo ito at kumuha ng isang lumang picture frame. Mula sa maliit na cabinet, inabot niya yon kay Tanya.
Hindi na nag-alinlangan. Tiningnan ni Tanya ang larawan at sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan niya. Nanigas siya sa kinauupuan. Maging si Axel ay nag-aalala sa kanya. Ang babaeng nasa larawan ay kaparehong-pareho ng litrato ng kanyang ina. Parehong ngiti, parehong mga mata, parehong muka. Habang buhay niya iniingatan ng iisang larawan ng kanyang ina at ngayon, hawak niya ang isa pang kopya nito. Unti-unting bumagal ang paghinga niya. This, halos hindi lumabas ang boses niya. This is my mother. Nanlaki ang mata ni Anya. Ano? Sigurado ka ba? Dahan-dahan tumingin si Tanya sa kanya. I have the exact same photo. The same woman. Tahimik ang buong sala. Parang huminto ang oras. 2 babae, isang mukha, isang ina, at isang katotohanan na handa nang sumira sa lahat ng akala nila tungkol sa kanilang pagkatao. Ibig sabihin, mahinang boses ni Tanya, nanginginig. If she's your mother, and she's mine, halos sabay nilang sinabi ang mga katagang. Magkapatid tayo. Pareho silang natigilan. Tapos parang may pumutok na emosyon sa loob nila. Biglang yumakap si Anya kay Tanya. Mahigpit, parang matagal nang nawawalang bahagi na ngayon lang natagpuan. Noong nawala ang ina ni Anya, akala nito ay mag-isa na lang ito sa buhay. Ang akala nito ay wala na itong magiging kakampi pa. Pero ngayon na maaaring may kapatid pala ito, labis ang saya na nararamdaman ni Anya. Dahil sa wakas, may makakasama na siya. Napaiyak naman si Tanya sa bisig ni Anya, lalo ring humigpit ang yakap niya dito. All my life, umiiyak niyang sabi. I thought I was the only child. Ako rin, sagot ni Anya sa pagitan ng hikbi. Buong buhay ko, akala ko kami lang ni Mama. Akala ko lang pala lahat ng yon dahil meron palang ikaw. Akala ko mag-isa lang ako noong nawala siya. Pero binigay ka sa akin ng Diyos. Meron pa akong ikaw. At maaaring may kapatid pa ako. Humigpit ang yakap nila sa isa't isa. Si Axel naman ay hinagod ang likuran ni Tanya. Nang sa ganon ay kumalma siya kahit papaano. Ngunit wala talagang tigil ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. You might be my twin, bulong ni Tanya. That's why we look exactly alike. Matapos ang ilang minuto, kumalas si Tanya. At seryosong tumingin sa babaeng maaaring kakambal. Are you willing to talk to our father? Kung sakali man, siya lamang makakapagbigay ng sagot sa lahat ng katanungan natin. Saglit na nag-alinlangan si Anya, pero tumanguran ito. Yes. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa parehong araw din, nagtungo sila sa kampanya ng ama ni Tanya. Nang sa ganon, ay mabigyang linaw ang lahat ng mga tanong nila. Pagpasok pa lang nila sa opisina, agad napansin ng ama niya ang kasama nito. Napahinto ito at parang may mutong nakita. Dahan-dahan itong tumayo mula sa likod ng mesa. Binanggit niya ang pangalan ni Anya. Napakurap ito na para bang sinisigurado na hindi lamang ito basta nananaginip. Tapos unti-unting napuno ng luha ang mata nito. Anak, mahina nitong sabit na tahimik ang buong silid. Parang tumigil naman ang mundo ng kambal. Napatingin si Tanya sa kanyang ama. Dad, mahina niyang tawag. Pero hindi na kailangang magtanong pa. Ang pagtawag nito ng anak sa babaeng kamukha niya ay sapat na kumpirmasyon. You're my daughter. Tuluyan ang bumigay ang boses ng kanyang ama habang nakatingin kay Anya na umiiyak na rin. Napahawak sa dibdib si Tanya. Kahit inaasahan na nila, ibang klase pa rin ang marinig iyon mula mismo sa kanilang ama. We're twins? Mahina niyang tanong. Tumango ang ama nila, mabigat ang mukha. Yes, you are twins. Twin sisters. Why? Nanginginig ang boses ni Tanya. How could we not know? Napaupo ang ama nila. Tila naubos ang sigla at lakas nito.
You were just babies when your mother left. Napatingin silang dalawa sa kanilang ama. She cheated on me. Diretsong sabi niya. And when she left, she took one of you. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tanya. She took my twin? Yes. Mariin itong sagot. And you were left with me. Huminga ito ng malalim. I was furious, blinded by anger. I couldn't forgive her betrayal. Napapikit ito sandali. So I kept the truth from you, Tanya. I never told you that you had a twin sister. Nanlumo si Tanya. You let me grow up thinking I was alone. Hindi ko malang alam na may kakambal pala ako. Because I was angry. Amin ito. And because every time I looked at you, I was reminded of her. Paano po ako? Mahinang tanong ni Anya. Napatingin dito ang ama nila. Puno ng pagsisisi ang mga mata. I tried to find you. Sabi nito. I wanted to take you back. To give you the life you deserved. Napakunot ang noon ni Tanya. Then why didn't you? Because the man your mother ran away with was wealthy, powerful. He used his connections to hide her. To hide you. Napahigpit ang kamao ng ama nila. And when they eventually separated, it was too late. They disappeared. I couldn't trace you anymore. Buong buhay ko. Hindi ko alam na tinatago pala ako sa inyo. Mahina nitong sabi. Walang nabanggit na kahit ano ang aking ina nang nabubuhay pa siya. Kaya wala akong ideya. And when I finally stopped searching, dagdag ng ama nila, I convinced myself you were better off without me. Tumayo ito at lumapit kay Anya. I failed you. Basag ang boses nito. I failed you both. Patawarin niyo sana ako kasi nagkulang ako sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa'yo, Anya. Patawarin mo sana ang papa sa lahat ng nagawa ko. Sa naging pagkukulang at kapabayaan ko sa'yo. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Tapos, marahang umiti si Anya. Halata namang nasaktan nito sa katotohanan, pero nagawa pa rin nitong umiti at ipakita sa kanila na ayos lang ito. Wala naman pong magbabago kung magsisisihan pa po tayo ngayon. Nagulat ang ama nila sa sinabi ni Anya. Lumaki ako mahirap, pero nag-survive naman po ako. And maybe, that's how it's meant to be. Lumaki rin po ako marunong magpahalaga sa bawat oras at sandali. Para sa akin, mas mahalaga ang kasalukuyan kesa nakaraan. Kasi kahit ilang beses man nating hilingin, kahit gaano man natin pagsisihan, malabo na maibalik natin ang nakaraan at baguhin ang mga nangyari na. Kaya hindi po mahalaga sa akin ang nakaraan. Wala na pong dapat sisihin sa nangyari noon. Napatingin si Tanya sa kakambal niya. Nagulat din siya sa tinura nito dahil sa inaasahan niyang makaramdam ito ng galit after all. Lumaki itong naghihirap at pilit lamang na nagsurvive habang ang ibang buhay na kinalakihan niya ay iba. Pero wala siyang galit na nakita sa mga mata nito. At sa halip ay naroon lamang ang pag-unawa. You're not angry? Tanong niya. Umiling ito at ngumiti. Hindi. Wala naman akong karapatan na magalit at kontrahin ko anong nakatadhana. Siguro, tadhana natin to. Iyon ang nakatadhana na mangyari sa akin. At sapat na yon. Napaluha si Tanya. Siguro pinaghiwalay tayo ng tadhana. Patuloy nito. So we could find our way back stronger. At ngayon, dagdag pa nito na nakangiti sa gitna ng luha. Tadhana rin ang nagdala sa atin pabalik sa isa't isa. Hindi napigilan ng ama nila ang pagyakap sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, kompleto silang nagyakapan. Dalawang anak na pinaghiwalay ng mga bata pa. Isang ama at isang katotohanan ang matagal nang itinago, ngunit sa huli, pinili pa rin ang tadhana na ibunyag. Matapos ang lahat ng pag-amin, pagluha at katotohanan, parang biglang gumaan ang mundo nilang lahat. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon para pagsisihan ang nangyari sa nakaraan
At sa halip ay nag-focus na lamang sila sa kasalukuyan. We need to make up for lost time. Masiglang sabi ni Tanya habang hawak ang kamay ng kaniyang kakambal. Ngumiti ito. Pero may mga panahon na hindi natin kilalang isa't isa. Hindi natin yun mababawi. Hindi ba mas mainam kung mag-focus na lang tayo sa kasalukuyan? Tama ka. Hindi natin yun mababawi. Pero, pwede tayong gumawa ng bagong alaala na magkasama at masaya. Sagot naman ni Tanya. And we can start now. At doon nagsimula ang lahat. Nagbonding silang magkakapatid at mag-ama. Dinala ni Tanya ang kanyang kakambal sa mall, hindi para balikan ng trauma, kundi para palitan iyon ng bagong alaala. Hindi mo naman ako kailangan bilhan ng kahit ano, Tanya. May mga gamit pa naman ako sa bahay. Hindi ko naman kailangan ng bago. Sapat nang nandito ka. Nahihiyang sabi ng kakambal niya habang nasa loob sila ng isang high-end boutique sa loob ng mall na pag-aari lang din ng pamilya Romero. Excuse me, I have 20 plus years of gifts to compensate you. Kaya, kailangan mong tanggapin lahat ng ibibigay ko sa'yo. Pero wala pa akong may bibigay sa'yo ngayon. Hindi mo naman ako kailangan na bigyan ng kahit ano, Anya. Sapat na nandito ka sa tabi ko. Sapat na magkasama tayo. Tsaka ano ka ba? Lahat ng pag-aari ng Romero ay sa'yo na rin. Kaya kung sakali man na may magustuhan kang anumang bagay, maaari mo na itong makuha. Hindi sanay sa marangyang buhay si Anya, kaya hindi ito pumili ng kahit anong mamahalin. Maliban na lang sa mga bagay na si Tanya ang pumipili para kay Anya. At habang nagsha-shopping silang dalawa, ang nasa isip ni Anya ay maghanap siya ng mas maayos sa trabaho nang sa ganon, mabilhan niya rin ng regalo ang kakambal. Buong buhay ko nagtatrabaho lang ako para makasurvive. Mahinang sabi ni Anya habang hinahaplos ang isang eleganteng damit. Hindi ko in-imagine ang sarili ko na balang araw makakapagsuot ako ng ganitong uri ng damit. Lumapit si Tanya at inayos ang damit sa balikat nito. You deserve it. Diretso niyang sabi. You deserve so much more than what you went through. Saglit na tumahimik ang kakambal niya, pero ang mga mata nito kumikinang sa luha habang tinitignan siya. Don't look at me like that, biro ni Tanya, or I'll cry in the middle of this store. Napangiti ito. Maraming salamat sa lahat, Tanya. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na may kakambal ako. Ganon din naman ako. Sumunod nilang bonding ang spa days, movie nights, late night talk sa loob ng kwarto na parang mga bata ngayon lang pinayagang magpuyat. Lahat ng pangyayari sa buhay nila ay kwenwento nila sa isa't isa. Ngayon ay sobrang komportable na si Tanya na i-share ang story nila ni Axel. Kung paanong matagal na siyang nagka-crush dito at dream come true para sa kanya na nakatda silang ipakasal at kung gaano siyang kasaya ngayon na totohanan na ang kanilang relasyon. Isang gabi, pareho silang nakahiga sa kama ni Tanya, nakatingin sa kisame. Do you ever feel like something was missing before? Tanong ng kakambal niya. Oo, agad na sagot ni Tanya. I just didn't know it was you. Alam mo, nung bata pa ako, naiinggit ako sa mga babaeng may kapatid. I thought it must feel nice to have someone who understands you without explaining. Naisip ko noon na siguro, ang sarap sa feeling kapag may kapatid ka na masasabihan mo ng tungkol sa mga crush mo, sa mga umaaway sa'yo, o yung mga makakamatch sa damit na isusuot o kahit anumang gamit. Iniisip ko noon kung ano kayang pakiramdam na meron kang kapatid na uunawa sa'yo at magiging kakampi mo sa lahat. Dahan-dahang tumagilid si Tanya at tiningnan ito. Now you know. Ngumiti ito. Oo, at gusto kong pakiramdam na to. Mahina nitong sabi. Having someone who looks like me but feels like home. Napaluha si Tanya. All my life, bulong niya, I thought I was complete. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. At lumaki ako ng busog sa pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid ko. Ang akala ko ayos na ako.
Hinawakan niyang kamay ng kakambal niya. But I didn't know I had missing half. Naging abala rin ang buong bahay para sa nalalapit na kasal ni Tanya at Axel na sa susunod na taon pa naman, pero dahil gusto nila na maging perfect ang lahat, ay nagsimula na ang kanilang paghahanda. Masaya si Anya para sa kanya at boto rin ito kay Axel. Although medyo nalulungkot ito kasi kakakilala pa lang nila. Pero ikakasal na agad ang isa sa kanila. Alam naman ni Anya na iyon ang kaligayahan niya. Naging abala sa measurements, fittings, flower arrangements na para naman sa engagement party. "You look so happy." "I am," sagot ni Tanya. "Does he make you feel safe?" Tumango siya. "He makes me feel chosen." Ngumiti naman ang kakambal niya. "Then he's worthy." "Masaya ako para sa'yo." Isang gabi, dinala siya ni Axel sa hardin ng mansyon na pag-aari nito. Tahimik ang paligid. Ang langit ay puno ng bituin. "What are you planning?" Nakangiting tanong ni Tanya. "Just look up," sagot ni Axel. At pagtingala niya, biglang may fireworks na unti-unting sumabog sa kalangitan. Napasinghap si Tanya. "Axel, I want to celebrate." Mahina nitong sabi habang nakatayo sa likod niya. Yakap siya mula sa likuran. Not just our upcoming engagement party and wedding, but everything that happened. Nanatili siyang nakatingala sa langit. Makulay iyon, maliwanag at masaya. Sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. "You know, I never imagined I'd love the idea of having a twin sister this much." Napatingin naman si Axel sa kanya. "You know, I grew up alone. I thought I was fine. I thought I didn't need anyone else." Hinawakan niya ang kamay nitong nakayakap sa kanya. "But when she came into my life, it felt like something inside me healed." Ngumiti si Axel. "You deserve that kind of happiness. I didn't even know I was capable of this much love." Dagdag niya. "For a sister, for a family, for you." Dahan-dahan niyang hinarap si Axel. "I'm glad you found her." "Me too. And I'm glad you stayed," sagot niya. Tinitigan siya nito ng malalim. "I told you before," mahina nitong sabi. "I'm never letting you go." Napangiti naman siya. "You won't have to." Sumabog muli ang fireworks sa taas nila. Mas maliwanag at mas maganda. At habang nakatayo siya roon kasama ang lalaking mahal niya at siya ring mapapangasawa niya, pakaramdam ni Tanya ay wala na siyang mahihiling pa. Naisip niya rin na ang mga taong akala mo'y nawala, ang mga relasyong akala mo'y hindi para sa'yo, minsan hindi sila tuluyang nawawala. Iniikat lang sila ng tadhana para sa tamang oras, para sa tamang pagbabalik. At ngayon, kompleto na siya. Abala na ang lahat para sa engagement party ni Tanya at Axel. Pinagmamasa ni Anya ang lahat. Ang ilaw, ang saya sa mukha ng mga tao. Ang pamilya ngayon lang niya tunay na naramdaman. Napangiti siya. Kung may magsasabi sa kanya ilang buwan nang nakalipas na magkaroon siya ng ganitong buhay, hindi siya maniniwala. At isipin niyang mabaliw lang kung sino mang magsasabi noon sa kanya. Lumaki siyang sanay sa kakulangan. Sanay sa pagtitipid, sanay sa pakiramdam na mag-isa, pero ngayon hindi na. Ngayon may kapatid na siya. May ama na siya. May pamilyang naghihintay sa kanya sa hapag. May kakambal at kakampi na siya. Hinawakan niya ang railings ng balkonahe at tumingin sa langit. "Ma," mahina niyang bulong. Malamig ang simoy ng hangin na yumakap kay Anya. "Hindi ko man agad nalaman na may kambal pala ako. At least tinayaan ng tadhana na magtagpo ang mga landas namin." Napakurap siya habang pinipigilan ng luha. "Siguro kung nasan ka man ngayon, nakita mo kung paano kami pinagtagpo at alam ko na masaya ka rin kasi magkasama na kami." Naaalala niya ang mga gabing silang dalawa lang ng kanyang ina. Ang hirap, ang sakit, ang mga pagkakataong siya lang ang yakap nito. "Ma,
Nanginginig ang boses niya. Hindi mo siya naalagaan noon. Ako lang ang lumaki sa tabi mo. Hindi mo malang siya nayakap at hindi mo napunasan ng luha niya. Pero hindi kita sinisisi. Hindi ka naging mabuting asawa kay Papa, pero naging mabuting ina ka sa akin. Alam ko na kung nagkaroon ka man ng chance sa magkasama at maalagaan ang kakambal ko, magiging mabuting ina ka rin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pinapangako ko sa'yo, aalagaan ka siya. Napahawak siya sa dibdib niya. Ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang kakambal. Bahagya siyang napangiti. Ng isang ate. Saglit siyang natawa sa pagitan ng luha. Kahit technically sabay naman kaming pinanganak. At kung kaya ko rin, ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina na hindi niya naramdaman noon. Gagawin ko yon. Hindi dahil kailangan ni Anya ng kapalit, kundi dahil gusto niyang ibigay ang lahat ng kaya niyang ibigay. Gusto niyang maranasan ng kanyang kakambal ang bawat uri ng pagmamahal, yung hindi niya naranasan ng buo. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, bulong niya, na may kakampi siya sa lahat ng pagkakataon, na may magtatanggol sa kanya, may yayakap sa kanya kapag napapagod siya. Napangiti siya habang nag-iisip ni Tanya na tumatawa sa loob. Ma, mahina niyang sabi, para sa akin, ang pamilya ko ngayon, sila ang tunay na kayamanan, kaya habang buhay ko silang iingatan. Hindi ang pera, hindi ang marangyang buhay na meron siya ngayon ang tinuturing niyang yaman, kundi ang pakiramdam na may uuwian ka, may tatawag sa'yo ng kapatid, mayayakap sa'yo ng walang kondisyon. Ang kambal ko at ang aking ama, silang pinakamagandang biyaya. Isang luha ang tuluyang pumatak. Salamat, Ma. Kahit papaano hinayaan mong mangyari ito. Mula sa loob ng bahay narinig niya ang tawag ni Tanya. Nasaan ka na? May ipapakita ako sa'yo. Napangiti si Anya. Coming! Sigaw niya pabalik. Bago siya pumasok muli, tumingala siya sa langit sa huling pagkakataon. Hindi na ako mag-isa, Ma. Huwag ka na mag-alala sa akin. At sa puso niya, sa wakas, buong-buo na siya. Bago pa man dumating ang araw ng kasal ni Tanya, may isa pang mahalagang hakbang na kailangan gawin ng pamilya Romero. Isang formal gathering. Ang inihanda ng kanilang ama, di lamang para sa mga kaibigan, kundi para sa mga business partners, board members, at matagal nang konektado sa kanilang mga kumpanya. Punong-puno ang Grand Hall. May mga bulungan, may mga ngiti at may halong curiosity. Tumayo ang ama nila sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Ladies and gentlemen, panimula nito. Tonight is not only about celebrating my daughter's upcoming wedding. Lumapit ito kay Tanya at sa tabi niya ang kanyang kakambal. Magkahawak sila ng kamay. This, patuloy pa ng ama nila, bahagyang nanginginig ang boses, is my other daughter. Tahimik ang buong silid. She is Tanya's twin sister, separated from us when they were still infants. Circumstances kept her away from this family, but fate brought her back. May napasingha, may mga napangiti. She grew up away from the life we have here, dagdag pa nito. But starting today, she is no longer away from us. She is, and always has been, a Romero. Malakas ang palakpakan. Naramdaman ng kakambal ni Tanya ang panginginig ng kamay niya. Hinigpitan ni Tanya ang hawak para kumalma ito. I'm so proud of you, bulong ni Tanya sa kanya. Napangiti naman siya na may luha sa mata. Hindi ko alam kung paano tumayo ng maayos sa harap ng mga taong to. Pakiramdam ko ay nangihina ako. You stand like you belong, sabi ni Tanya. Because you do. Tama lang na nandito ka, kaya wala kang kahit ano na dapat ipag-alala. Nagyakapan sila at sa gitna ng palakpakan. Walang inggit, walang hiya, kundi puro pagmamalaki.
At sa unang pagkakataon, hindi na si Anya ang batang lumaki sa anino ng kahirapan, kundi isang anak ng pamilyang buong pusong tumanggap sa kanya. Matapos iyon, nagdesisyon ng pamilya na magbakasyon sa ibang bansa. Siyempre, kasama rin si Tanya. Kasama niyang mapapangasawa niya kasi gusto rin nilang mag-enjoy bago ang kanilang kasal. Unang beses ni Anya na sumakay ng eroplano at first class pa. Unang beses niya makita ang snow. Unang beses niyang maranasan ang mundo na dati nakikita niya lang sa TV. Totoo ba talaga to? Tanong niya habang nakatayo sila ni Tanya sa gitna ng isang magandang European street. Napapalibutan ng lumang arkitektura at kumikislap na ilaw sa gabi. Yes, natatawang sagot naman ni Tanya. And this is just the beginning. Dinala siya ni Tanya sa museums, sa fine dining restaurants, sa mga beach na parang postcard. Pero higit sa lahat, ipinaranas niya ang pakiramdam na hindi niya kailangang mag-alala kung may pambayad ba bukas. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat, sinabi niya ang matagal niya nang iniisip. Alam mo, Tanya, sa totoo lang, gusto kong bumalik sa pag-aaral. Napatingin si Tanya sa kanya, agad nang umiti. Then you will. I want to finish my studies. I want to build something on my own. Gusto ko na may mapatunayan ako ng sa ganon. Mabili ko ng lahat para sa'yo at sa mga magiging anak mo gamit ang sarili kong pera. Lumapit si Tanya at hinawakan ng kamay niya. You'll have our full support. Mine, Dad's, everyone's. Napalunok siya. I'm not used to people believing in me like this. Well, get used to it, sagot ni Tanya. Because we're not going anywhere. Ako ang pinakaunang taong naging susuporta sa'yo. Nagpasalamat sila sa isa't isa ng paulit-ulit sa gabing iyon. Thank you for finding me, sabi niya. Thank you for existing, sagot ni Tanya. Pagbalik nila sa bansa, may isa pa silang pinuntahan. Ang puntod ng kanilang ina sa probinsya. Tahimik ang sementeryo, mahinang umiihip ang hangin. Magkatabi silang nakatayo sa harap ng lapida. Ma, sabay nilang bulong. Napangiti naman si Tanya habang nakatingin sa pangalan ng kanilang ina. Ang tagal namin nawalay sa isa't isa. Pero look at us, magkasama na kami ngayon. Huminga ng malalim ang kakambal niya. Kahit tinago ang katotohanan, kahit hindi agad nagtagpo ang landas namin, hinayaan pa rin ng tadhana na magkita kami. Dagdag ni Tanya. Lumuhod sila pareho. Ma, sabi ni Anya. Hindi man kami lumaki ng magkasama, pero nahanap pa rin namin ng isa't isa. And that's already enough for us. Tumango si Tanya. We promise, dagdag nito. We will love each other the way you would have wanted us to. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Aalagaan namin ang isa't isa. Hindi na kami maghihiwalay. Hindi na kami magpapatalo sa nakaraan. Tahimik silang umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Sa wakas, buo na ang kwento nila. Dalawang sanggol na pinaghiwalay ng galit. Dalawang babaeng pinagtagpo ng tadhana. At ngayon, magkambal na piniling mahalin ang isa't isa nang walang hanggan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!